So guys, usually pag payday na, di ba? For example, 10,000 yung kita mo. What usually happens to us is ganito. Lahat ng mga pangangailangan natin, linanlaan na natin kaagad ng pera. Let's say for our needs. Tapos the rest is also for our wants. Then, paminsan, nakakalimutan natin na saan yung savings mo. Ang nangyayari, paminsan, okay, baka pwede tayo magkurot ng konti, palitan natin yung pera na yan, naging ganito siya. Ang nangyayari is, okay, eto na lang yung natira, so yun lang yung savings natin. 'Di ba? Mga ilang persyento kasi napunta na lahat sa needs or sa wants. Now, what I want you to try to do is why not baliktarin natin siya. Huwag natin ihuli ang savings natin. Unahin natin ang savings natin when it comes to our payday and when we budget. So, kung gusto natin maglaan ng pera, let's just say kahit magkano man yan. Gusto mo ba 500 pesos lang muna sa savings mo? Ang dami, ang kalat. Diba? Let's just say, sige, 500 pesos savings mo. At least inuna mo na yan. Kaltasin mo na siya. Or ikaltas mo na kaagad yan. Then, tsaka mo na lang ilaan yung other things mo. For example, okay, kailangan mo for your needs, this much. Then maybe for your wants, this much. Ganun mo siya i-budget. Then, for example, baka naman meron ka nakita na sa wants mo, hindi mo talaga kailangan pala. May sobra ka na pwede mong ilagay sa savings mo or sa investment. Then, yung sobra, ilagay mo sa savings mo and sa investment. That way, at least inuuna mo yung savings mo at investment mo for your emergency fund, for your future. Rather than, pag hinuhuli natin to, usually, dun tayo nagkakaroon ng problema na wala lang natitira. Kasi nga, hindi natin prioritize ang savings natin. Kaya napupunta siya sa wants, napupunta man sa needs, depending on saan mo gusto. Unlike if unahin natin to, at least priority natin yung sarili natin. Then, hahanapan natin ng paraan kung paano ipagkasya ang needs and the wants as well.